shout, Praise God! Purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Buhay ba ang Diyos? Buhay ang Diyos, nararapat siyang tumanggap ng buhay na pagsamba. Hallelujah. Wala tayong ibang kayang iali, mga kapatid, kundi mga bagay na Kanyang pinagkaloob din sa atin. Kaya let's offer Him up, living, holy, acceptable sacrifice. Tayo manatili nakatayo habang binabasa natin ang ating teksto sa gabing ito. Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinagpala bang lahat? Amen? Lahat ng pinagpala, can you shout, Amen? You know, ang tanong kasi ng masaya ba kayo? Minsan, hindi naman talaga tayo masaya. Pero pag tinong tayong pinagpala, ay kahit anong emotion, pinagpala ka talaga. Kasi ang emotion natin, mga kapatid, madaling masway. But truth, you're blessed. We are blessed. Basahin natin, mga kapatid, ang ating teksto sa gabing ito sa mga salita ng Panginoon. Sa aklat ng Matthew, chapter 6. Yan, isang verse lang aking basahin at basahin natin mamaya ang kabuuan. Sa verse 33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Can you say amen to the word of the Lord Jesus Christ? Amen. Tayo makaupo, mga kapatid. At una, gusto kong batiin ang bawat isa at ang family nating pastor. Personally, na-miss ko po kayo. Lalo si Dave. Na-miss ko si Dave. At we're glad at pamilya nating pastor ay nakabalik at ay kapiling natin sila ngayon. At papasalamat muli akong magamit sa inyong harapan, mga kapatid, at sa mga pag-aaral ay ating tanggapin ang salita ng Diyos. Ang verse na ito, mga kapatid, ay hindi ko nais na magbigay ng disclaimer dahil ito ay salita ng Diyos. But it's a good reminder na yes, ilang beses nang sinabi ito sa atin, but tuwing paulit-ulit natin dinadaan at pinag-aaralan ng salita ng Diyos, dahil ito ay salita ng Diyos, ito ay buhay. Kaya I want to encourage you sa mga oras na lilipas, ay ating buksan ang ating kaisipan, ang ating puso, na para bagang bagong-bago ang mga babasahin natin. Mainam yan yung attitude natin tuwing tayo ay nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ulitin ko, ito ay salita ng Diyos. Hindi ito encouragement para tayo ay maging malakas o maging excited sa anumang mga bagay, kundi ginagawa natin, binabasa natin, pinag-aaralan ng mga salita ng Diyos dahil ito ay salita ng Diyos. Plainly. Pero sa bagay na ito ay napakagandang bagay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos natin binasa ay mula mismo sa ating Panginoong Kristo Jesus. And it's a comforting words na sabihin ng Panginoon mo. Yung Diyos na lumikha sa iyo ay sabihin sa iyo, seek first His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang teksto natin binasa, mga kapatid, is ito ang isa sa mga mensahe ng Panginoong Kristo Jesus sa 3-year ministry niya nang siya ay nasa ibabaw ng lupa. At ang Sermon on the Mount ay I believe ito ang pinakamahabang preaching natin Panginoon. Yung siya ay umakyat at kasama ang mga Hudyo at pinangaralan ng mga tao. At sa bahaging ito ay ang ating Panginoon ay dinala ang mga tao sa bahagi na ito na kung saan ang mga tao ay madalas o palaging nag-aalala. Nag-aalala. Sino ba dito nag-aalala? Kung tayo magiging honest, minsan na nating naranasan o palagi nating nararanasan ang mag-alala. We are worried some people. Yung lagi tayong nag-iisip dahil wala tayong kasiguraduhan. Amen? Totoo ba yung mga kapatid? Kaya ba natin sabihin 100% na hindi ako nagpapanik, hindi ako na-stress, hindi ako nag-aalala, mas komportable lang ako. Well, hindi totoo yun. Kasi kahit ang mayaman o ang pinakamayaman sa ibabaw ng lupa ay nag-aalala. Kaya gusto nyong i-extend yung buhay ng tao dahil ayaw mamatay. Bakit? Kasi nga, nag-aalala. Pero, ang pag-aalala, mga kapatid, ito ay genuine feeling o isang reaction ng isang tao
At hindi ito necessarily masama o hindi ito necessarily na nakasalanan. Pero mababasa natin na sa bibig mismo ng Panginoong Kristo Jesus na ang pag-aalala ay resulta ng pagiging mahinang pananampalataya. Hindi sa ito ay kasalanan, kundi pwede kang dalhin sa kasalanan. Pero ang pag-aalala ay pagpapakita ng iyong pananampalataya ay nanghihina. Nanghihina. Ang nais ko pamagat ang ating pag-usapan, seek God first. Seek God first. Dahil hindi ko naisidiinan dito ang anxiety o ang problem, kundi yung solution. Hindi lamang sa anxiety, hindi lamang sa problema sa ibabaw ng lupa, kundi the solution. Ninanasa ba natin mga kapatid na hanapin at laging kauhawan ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran? Ninanasa ba natin mga kapatid? Bakit ko ito tinatanong? Dahil ang unbeliever ay hindi nagnanasa ng mga bagay ng Diyos. Sinong gumagawa nun? Unbeliever. Kung ikaw ay believer, ninanasa mo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Ito ang bagay na hindi mawawala sa isang anak ng Diyos. Yung pagnanasa, yung paghahanap, yung ikaw ay hindi nabubusog sa iyong minsanang narinig, kundi gusto mo pa dahil narinig mo ang katotohanan. Kung tanungin natin, ang mga matagal ng mananampalataya, kung tanungin nyo sila, paano kayo napunta sa message? Paano kayo napunta sa pananampalatayang ito? I guarantee you, ang sasabihin nila, may hinahanap-hanap kasi ako eh. At kung narinig ko ang salita, hinahanap-hanap ko palalo. Yung hindi ka makokontento at hindi ka na lalabas. To seek first His kingdom and His righteousness. Only believers seek God. Only believers seek God. Ang ating binasa mga kapatid ay siguro isa ito sa pinakamarami ng binabanggit dahil hindi lamang preachers ang ginagamit ang verse na ito, kundi halos lahat ng tao. And I would say, isa ito sa madalas ma-misinterpret or ma-misuse ng mga salita ng Diyos. Dahil napakasarap nga naman sabihin na pag ikaw ay sumunod sa Diyos, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa'yo. Gusto na ba yung mga kapatid? Lahat gusto yon. Pero hindi ito yon. Now, ang verse natin binasa ay ito yung kabuuan o kasukdulan, kung di ako nagkakamali, pilitin ko ulit na pure Tagalog o purong Tagalog. Kasukdulan, ito yung kabuuan o yung pagsasama-sama ng pinag-usapan ng Panginoong Kristo Jesus sa chapter 6. Nung sinabi niya, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Pag ito ay binabasa natin, andun tayo nakafocus. Ako, guilty ako dito dati, tuwing ito ay binabasa ko, nakafocus ako dun sa may all these things shall be added. Kaya masarap sumunod sa Diyos kasi all these things will be added. Pwede ba tayo maging honest? Ganun ba ang naging pananaw natin sa salita ng Diyos? When we follow God, all these things will be added. At hindi lamang tayo ang gumagamit ng verse nito, kundi kahit ang mga prosperity preachers na ang kayamanan ay mararanasan pag ikaw ay sumampalataya. Dahil all these things will be added unto you. Pero nais kong pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos kung bakit ito sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa mga tao sa panahon na yon at para sa ating panahon. Para maintindihan natin mga kapatid ang tekstong ito, nais kong umatras tayo sa verse 19. Ang sabi ng Panginoon, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth, rust destroy, where thieves break in and steal, but store up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust or thieves can break in or steal. 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Makikita natin sa mga verses na ito at sa mga susunod na verses na meron dalawang bagay na nilalatag ang ating Panginoong Kristo Jesus. Na merong bagay na nakikita, merong bagay na hindi nakikita,
Merong material, merong immaterial, merong physical at merong spiritual. Merong mga bagay na nakikita natin na naririyan na kayamanan, pero meron din kayamanan na hindi nakikita. Palaging mayroon dalawang bagay. Kumbaga sa isang coin o isang barya, di ba? Merong heads, merong tails. Palaging merong dalawang bagay. Hindi lamang pangako ng Diyos ang meron ding kaparusahan ng Diyos. Hindi lamang langit ang pinangako ng Diyos, meron ding impyerno. Sa bagay na ito ay binuksan ng Panginoon na merong kayamanan sa lupa, meron din kayamanan sa langit. Bakit ito binuksan ng Panginoon? Pagkatapos siyang sabihin ng mga talatang ito kung atras tayo sa verse 19, pero hindi ko na bubuksan. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kung paano manalangin, kung paano mag-fasting, then ngayon bilang itong mensahe ng Panginoon, pag kayo ay mag-iimpok ng kayamanan, ay huwag sa lupa, kundi sa langit. Verse 22. Relevant ito sa mga malalabong mata o malinawang mata. Verse 22, the eye is the lamp. Diba ang lamp ay ginagamit para makakita? The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But, verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, how great is the darkness? Ang sinasabi ng Panginoon nung pagkatapos niya sabihin na mag-impok ka ng kayamanan, hindi sa physical, kundi sa kalangitan. Dahil ang mata ay parang lampara, kung ang mata mo, kapatid, ay nakatingin sa mga bagay sa lupa, sa kayamanan sa lupa, sa mga tao, sa mga bagay na nakikita, ang buhay mo ay magiging madilim. Kaya ang buhay ng isang unbeliever ay madilim. Mabait man, magalang, marespeto, matulungin, gumagawa ng mabubuting bagay, sumusunod sa batas ng tao. Pero kung siya ay wala nakikitang higit pa sa mga bagay na material, siya ay madilim. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit kung iyong mata ay malinaw, sa mga 2020, ang grade ay God bless you. Ako, 550 plus. Ang sabi ng Panginoon, kung ang iyong mata ay malinaw, maliwanag ang nakikita mo, ang mga kayamanan sa langit, ang buhay mo ay makalangit. Alam niyo, ang bagay na ito ay maring sa atin, lalo na kung tayo ay hindi naman talaga nahihirapan to the point na kagaya na mga kausap ng Panginoon, na mga Hudyo ay nagtatrabaho para sa araw na yun. Na tayo, pag sumahod, kahit pa paano, kaya 2 days, 3 days, o tumatagal pa. Pero napaka bigat na bagay na ito na marinig sa tainga ng mga Hudyo. Sa mga taong nagtatrabaho sa araw na yun, at sumasahod para sa araw na yun, at wala nang pang bukas. Bukas, panibagong trabaho, panibagong sahod, at para sa araw na yun. Para sabihin ng Panginoon, huwag kang mag-iipon. Huwag kang mag-iipon sa ibabaw ng lupa. Pero mag-ipon ka sa langit. I want you to imagine, gusto kong isipin nyo, na kayo ay Hudyo at nakikinig sa ating Panginoon, na ikaw ay naghihirap, nagtatrabaho para sa pang-araw-araw, saktong-sakto, at sasabihin sa'yo, huwag kang mag-iipon sa lupa. Mari ang sabihin natin, paano mag-iipon? Wala nga maipon. Pero ang mensahe ng Panginoon ay napakagandang pangako na meron palang kayamanan na hindi nasisira. Meron palang kayamanan higit sa lupa. Nasasabik ba kayo dyan, mga kapatid? Alam nyo, I guarantee you, ikaw ay magiging excited sa kayamanan sa langit kung alam mo na ikaw ay may kayamanan sa langit.
Paano mo malalaman na ikaw ay may kayamanan sa langit? Dahil nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi tayo pwede manghiram ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Na pag tayo ay nasa lupa pa, at sasabihin natin, brother, pagdating natin sa langit, pautang ako, ha? Kapatid, pagdating sa langit, pwede bang makahiram muna? Hindi. Kaya kung malaman mo, kapatid, ngayon pa lang ay pwede kang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Napakagandang bagay yun. Bakit? Yung pag-iipon sa ibabaw ng lupa, walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. Napakaraming factors. Yun lang maliit ang sahod. Hindi ka makapag-ipon. Yun lang biglang may gera. Yung inipon mo mawawala. Yun lang ikaw ay magkasakit. Pinag-ipunan kong 20 na taon. Tapos ngayon, 3 months na lang buhay ko. Walang kwentang mga kayamanan. Yes, temporarily, maaaring pasayahin ka nito. Maaaring ikaw ay panandali ang maging masaya dahil nabibili mo ang gusto mo. Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nakatingin sa kadiliman, ikaw ay madilim at magiging madilim. So meron danger, mga kapatid, pag tayo ay nagnanasa ng mga material na bagay. Walang masama sa material na bagay. Ngunit merong danger pag tayo ay nagnanais ng mga material na bagay. At mababasa pa natin yun. Ay kagaya na sabi ko kanina, kung tayo ay mga Hudyo at marinig natin ito na hindi ka tayo makapag-ipon, kulang na kulang pa nga eh. Sasabihin pa tayo na huwag mag-ipon. Pero ang pangako ng Panginoon, mag-ipon kayo sa kalangitan. Hindi lamang yun na mag-ipon kayo sa kalangitan, kundi ang inyong paningin ay lagay nyo sa kalangitan. Paano natin gagawin yun? By faith. By faith. Basahin natin muli, mga kapatid, verse 24. 24 ng chapter 6. This is very crucial, mga kapatid. Dahil ang mga bagay na ating babasahin ay mga salita ng Panginoong Hesus. Ulitin ko, hindi para tayo ay maging masaya sa buhay na ito, kundi tinuturuan ka ng Panginoon na parang magulang, nasabi sa iyo ng magulang mo, anak, may trabaho ka, mag-ipon ka. Ito yung sinasabi ng Panginoon, anak, mag-ipon ka. Hindi sa lupa, kundi sa langit. At sabi niya, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one. Devoted. Yung bang nag-i-invest ka talaga. Oras, buhay, lakas sa isa at kamumuhian mo yung isa. Sabi ng Panginoon, you cannot serve God and money. O sa ibang salin, mammon. O sa ibang salin pa, wealth. You cannot serve God and wealth. Hindi mo kaya maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang kayamanan na pinag-uusapan dito is yung material wealth. Material wealth. At kung ating babasahin na maigit ito, mga kapatid, sa mga previous verses, ang Panginoon ay kanyang pinapakita na meron tayong Ama sa langit. Sa verse 1 pa lamang, mababasa natin yan sa verse 6, ng chapter 6, sa verse 1, mababasa natin yan. Otherwise, beware of practicing your righteousness before men, to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Mababasa din natin sa verse 4, your Father. At kahit sa Lord's Prayer, mababasa natin yan. Pray in this way, our Father who is in heaven. Pero sa baging ito, ang pakilala ng Panginoon sa ating Ama sa langit is Master. Master. At hindi lamang ang Diyos na pinapakilala na Master, kundi ang pera ay pwede maging Master. Alam niyo, mga kapatid, napaka-seryosong bagay yun, na ang Diyos Ama ay hinalintulad na pwede maging master ng kagaya ng pera.
Ibig sabihin, pwede kang maging ganun ka-invested sa salapi. At hindi mo kailangan maging mayaman para maging servant ng pera. Pwede kang magnasa ng pera, pero hindi mapupunta sa iyo ang pera. Pero master mo yung pera. Napakalaga nito mga kapatid dahil ang mga Hudyong kausap ng Panginoon dito, kaya nasabi ko kanina, nagtatrabaho lang sila araw-araw, saktong-sakto para sa araw na yun. At malalaman natin, di ba, sa parable of the vineyard, nung nagpunta ang Panginoon at nag-hire ng mga tao sa nasa palengke, yung isa sa hapon na dumating, sa gabi na dumating, tapos pare-pares ang sahod. Magkano yung sahod nila? 1 denary. And I found out, ang 1 denary sa panahon natin, 3 pesos plus. So, ganun, saktong-sakto lang. Paring kaya 3 pesos, 1 pesos for breakfast, 2 pesos for lunch, 3 pesos for dinner. May sense pa pang merienda. Pero saktong-sakto lang. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gawing master yung pera. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi kailangan ng pera. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi sinasabi ng Panginoon na useless ang pera. Pero ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters, God and money. Sa buhay natin mga kapatid, merong laging dalawang bagay. Kahit ang ating mahal na propeta ay meron sinasabi, meron tayong puting lobo o itim na lobo sa loob. Sa isip natin, meron laging desisyon, mabuti at merong masama. Sa mga bagay na lumalabas sa ating labi, sa response natin sa mga tao, palaging merong mabuti, merong masama. Pero sa bagay na to na binitawan ng Panginoong Kristo Jesus is very critical. Bakit? Master ang pinag-uusapan. Yung ikaw ay para saan ka bumabangon? Para sa salapi? Para sa pera? Para sabihin natin para sa pamilya ko. Para sa pamilya mo, kaya kumukuha ka rin ng pera. Walang masama doon. Pero kung ang pera at salapi ay nagiging master, alam niyo yung master? Pag ikaw ay merong master, ikaw ay servant. Ano yung servant? Kung anong sabihin ng master, doon ka pupunta. Kung anong iutos sa'yo ng master, doon ka pupunta. Kung tawagin ka ng trabaho, sa araw ng gawain, doon ka pupunta. Kung ang master mo ay ang trabaho. Pero kung ang master mo ay ang Diyos, at may trabaho ka, pero sa araw ng gawain, kung ang master mo ay Diyos, nasaan ka? Nasa gawain. Kahit yung anak kong magpa 5 months, maintindihan yun eh. Very basic. Kung paano mga anak ay sumusunod sa magulang, pag may sinabi ang magulang, susunod ang anak. Kung ikaw ay may master, kung anong sabihin at kalooban ng master bilang servant, yun ang gagawin mo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Either mamahalin mo ang Diyos o mamahalin mo ang Diyos ng kayamanan. Yung pera. At hindi sinasabi ng Diyos na huwag magtrabaho. Very critical. Baka sabihin natin, uy, ayos. Pwede na akong magpa-relax, lay back. Wala na akong trabaho, okay lang. Hindi. Ang tinutukoy dito ng Panginoon is yung master. Either master mo ang Diyos o master mo ang physical na buhay. At paano tayo mabubuhay sa physical na buhay? Pag ang master natin, ang pera. Very important mga kapatid. And I pray ang ating master sa gabing ito is walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Can we clap our hands for our Master, our Lord Jesus Christ? That's life. That's the Christian life. Kaya tayo pupunta sa mga gawain kagaya nito, mapa-Wednesday, gabi man o umaga, Sunday, may gawain sa hapon, ano pang mga araw, kahit bigla ang mga fellowship, we do these things because it is the will of the Master. It is not the will ng lupa, but it is the will of the Master. So sa ating binasa, sa verse 25,
Matapos natin basahin ang lahat ng mga previous verses about kayamanan sa pag-i-store ng kayamanan, na huwag kang mag-impok sa lupa, kundi sa langit. At matapos nun, nasabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Sa verse 22, na sinabi niya, ang mata is ang lampara natin, na kung tayo ay nagnanasa ng mga makalangit na bagay, ikaw ay maliwanag. At kung ikaw ay nagnanasa ng mga makamundong bagay, ikaw ay kadiliman. Great darkness ang nasa iyo, sabi ng Panginoon. In verse 24, sabi niya, no one can serve two masters. It's all about money. It's all about kayamanan. Lahat ng pinag-usapan ng Panginoon sa may mga verses na binasa natin is about sa Diyos at pag-iimpok sa Panginoon, sa kalangitan, at about sa salapi. Kaya sabi niya sa verse 25, therefore, for this reason, sa Ebanghelyo, I say to you, do not be worried about your life. Ulitin ko, Diyos natin ang nagsasalita, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Kailangan natin yung marinig eh. Sinong may kailangan makarinig nun? Ako, kailangan ko makarinig nun. Ang sabi ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, mag-alala saan? As to what you will eat, kung anong kakainin mo, kung anong iinumin mo, at maging para sa iyong katawan kung ano ang iyong isusuot. Basahin natin ito mga kapatid. Is not life more than food? Hindi ba ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkain? Hindi ba ang buhay ay hindi lang tungkol sa inumin o ang katawan natin para sa mga damit? Can we say amen mga kapatid? Ang buhay ay hindi lang para sa pagkain, sa inumin, at sa damit, sa mga kayamanan, mga pangarap sa ibabaw ng lupa. Dahil kung ang buhay ay para dyan lamang, mabuti pang mas gustuhin ko na lang mamatay dahil hindi na mahirap mag-ipon. Right? Kung ang buhay ay para lang ikaw ay kumain, mabusog, at bihisan ng damit na ito, mas pinagpala pa pala yung mamamatay ng maaga. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Pero the point is, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Yes, kailangan mo talaga na kumain, kapatid. Kailangan mo talagang uminom, kailangan mo ng damit, kailangan mo na matutulugan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Bakit? Dahil ang buhay ay hindi lang para diyan. Hindi ito extreme to extreme na either kailangan mo o hindi mo kailangan. No. Kailangan mo kumain. Kailangan mo uminom. Kailangan mo ng damit. Kailangan mong natirahan. Kailangan mo ng mga bagay na ito. But the reminder and comforting message of the Lord is, huwag kang mag-alala. Kung meron man tayong kasalanan, mga kapatid, na nagagawa sa pang-araw-araw, yung pinakamadalas, yung pag-aalala. Ang pag-aalala natin, yung pinakamadalas na kasalanan natin gawin. Lalo na kung ikaw ay magulang. Diba? Ikaw ay may anak. Nag-aalala ka. Lahat tayo ay dumaan sa pag-aalala. Pero gusto kong isipin nyo, mga kapatid, kung masarap marinig yung mga salitang huwag kang mag-alala, galing sa kaibigan, galing sa magulang, galing sa minamahal mo o sa asawa mo, gusto kong isipin nyo, yung lumikha sa'yo, yung nasa isip ka na niya bago palikain yung mundo, at sasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala. Ito ay tumatak sa atin sa pang-araw-araw. Pag ikaw ay dumilat, di ako mag-aalala.
Habang ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay karpentero, kapagod, pero hindi ako mag-aalala. Gusto kong isipin natin na ito sa pang-araw-araw, na ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo ay nagsasabi sa atin, huwag ka mag-alala. Pero napakaganda ng paglatag ng Panginoong Kristo Jesus dahil yung kanyang sinabing huwag ka mag-alala is reasonable. Merong dahilan kung bakit huwag ka mag-alala. Kasi mahirap sabihin naman, huwag ka mag-alala. O sige, bakit? Basta huwag ka lang mag-alala. Na ang Panginoon natin is merong reason, merong dahilan kung bakit huwag ka mag-alala. Merong comforting message, merong sagot kung bakit huwag tayo dapat mag-alala. Sino ba ditong gustong matanggal ang pag-alala? Amen? Na tayo ay gumigising sa pang-araw-araw kahit nakapagod pero hindi ka nag-aalala. Napaka sarap mabuhay ng isang anak ng Diyos. Nang sabihin sa iyo ng Diyos, huwag kang mag-alala. Is not life more than food? Or our body more than clothing? Verse 25. Now, meron dalawang bagay dito mga kapatid sa mga babasahin natin sa baba. I want you to pay closer attention, mas maging basahin natin maigi dahil napakaganda ng paghahalin tulad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Bakit? Look, tignan mo. Tignan mo ang mga ibon sa kalangitan, sa himpapawid, sa ere. Tignan mo sila. They do not sow, they do not reap, they do not gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Ito ang first step mga kapatid para huwag kang mag-alala. Minto ka muna at tumingin ka sa creation ng Diyos. Tumingin ka sa langit, tumingin ka sa mga hayop, tumingin ka sa mga ibon na makikita mo tuwing umaga at sila'y sumisipol at umaawit ng sarap-sarap ng gising mo, parang ikaw ay Disney princess na may mga ibon. Tignan mo sila. Nakakita ka na ba ng ibon na nai-stress? May nakita ka na ba na ibon na pagising sa umaga ay papalig-balig ka ron? Nakakita ka na ba ng ibon na nagpapanik? Nakakita ka na ba ng ibon na nagpapawis? Wala. Kung meron mang ibon na nagpapawis, is yung ibon na nasa Jollibee. Juicy yung chicken eh. Pero sa mga ibon sa kalangitan, walang stress na ibon. That's the first step para hindi tayo puno ng pag-aalala, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, do not be worried. Life is so much more than food, clothing, and drink. Now, look at the birds. Look at the birds. At nakakatawa, ang mga ibon, ang kanilang problema lang ay hindi naman sila nagdadamit. Nakita na ba kayo ng ibon na may damit? Ang kanilang problema lang ay pagkain at inumin. Pagkain at inumin. Pero ang sabi ng Panginoon, your heavenly Father feeds them. Pinapakain sila. Alam niyo kung bakit ginamit ng Panginoon yung mga ibon? Sa dami-dami ng pwedeng gawing halintulad para sa anak ng Diyos na nag-aalala at nagpapanik sa ibabaw ng lupa dahil sa mga pangangailangan ng katawan na ito ng pagkain, inumin at damit. Kung bakit ginamit ang mga ibon? Nais kong magbasa tayo ng ilang verse usog lamang tayo sa chapter 10. Excuse me. Verse 29. Sabi ni Jesus, are not 2 sparrows sold for a cent? Ang ibon ay mura lang. O yung hindi nga yun mahalaga eh. Kahit sa atin ng mga tao eh. Hindi importante ang mga ibon sa atin. Importante siya sa mundo, pero sa atin personally. Kung ikaw ay naglalakad, may dumang ibon, wala kang pakialam eh.
Pero ang sabi ng Panginoon, yung ibon na yun na ikaw walang pakialam, yung Ama sa langit may pakialam doon. Pinapakain yun. Yung bagay na para sa'yo ay hindi masyado mahalaga dahil ibon, nandiyan lang naman yan. Ako nasa bayo, nasa labas, may ibon pa rin naman dyan. Pero ang sabi ng Diyos, yung bagay na yan na hindi mahalaga sa'yo, yung sabi ng Panginoon dito, are two sparrows, not just a cent. Yung 25 centavo lang. Pero sabi ng Panginoon, pinapakain pa rin yun ng Diyos. Paano ka pa? Napaka-importante yung mga kapatid na malaman mo na mahalaga yung mga creation sa Diyos, pero mas mahalaga yung anak ng Diyos. Sino ba anak ng Diyos sa gabang ito, mga kapatid? Can you shout, praise God! Meron kang Ama sa langit na nagmamahal sa'yo, nag-aalala sa'yo, at may pangako sa'yo. May provision sa'yo. As yung basahin pa natin ito. Sa verse 29, are not two sparrows sold for a cent? And yet, not one of them will fall to the ground apart from your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Kung ikaw man ay napapanot at nakakalbo na o marami pa ring buhok, bilang na bilang yan ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon sa verse 32, therefore, sa verse 31, so do not fear, you are more valuable than not one, not two, but more than many sparrows. Yung ginamit ng Panginoong Kristo Jesus ang paghahalin tulad sa isang anak ng Diyos na nag-aalala. Anak ng Diyos. Kumbaga, ikaw ay isang anak ng hari na meron kang mansyon, meron kang kayamanan, meron kang kaharian. Pero ikaw ay nag-aalala. Sabi ng Panginoon, tumingin ka doon sa mga bagay na hindi masyado mahalaga. Tumingin ka sa mga ibon. Kapatid, kung ikaw ay may problema sa oras na ito, tumingin ka sa mga nilikha ng Diyos. At makikita mo, ang sabi ng Panginoon, pinapakain sila ng ating Diyos Ama. Sila ay binubusog. At ulitin ko, hindi sinasabi dito ng Panginoon na huwag magtrabaho. Dahil saan tayo nakakita ng ibon na paggising ay nakahiga yung ibon? Amen? Ang ibon ay lumilipad pa rin, naghahanap pa rin ng pagkain, pero nabubusog. Yung ibon lang na nakahiga nakita ko, kagaya sabi ko kanina, nasa Jollibee, ayun, nakahiga sa plato. Pero walang ibon na na-stress. Sila'y nabubusog. Sila'y nagtatrabaho, pero hindi sila nagpapanik, hindi sila nag-iisip, teka, nagtanim na ba yung magsasaka? Teka, nadiligan na ba? Teka, kailan ba yung huling tanim at huling dilig? Kailan ba tututubo? May nakita ba kayong ibon na ganyan? No. Walang ibon na nagko-compute. Walang ibon ang nagdilista. They live for the day, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, look at the birds. That's the very first step. Pag tayo masyadong maraming problema at masyadong maraming bigatin at sama ng yung mga dala ng mundong ito na hindi natin masolusyonan sa pamamagitan ng mga bagay sa lupa, well, ang sabi ng Panginoon, minto ka muna, tumingin ka sa mga ibon. Lagi ko ito sinasabi, mga kapatid, sa Bible class, kahit nung ako ay sa level 2 pa lamang. Sabi ko sa kanila, gusto nyo makita kung paano mo makumbinse yung sarili mo na meron Diyos? Sabi na, yes. Sabi ko, lumabas ka ng bahay, 5 p.m. Yung hapon. Tapos tumingin ka lang sa langit. Makikita mo yung ganda ng langit. Makita mo yung mga ibon na lumilipad. Makikita mo yung hangin na napakasarap sa balat. At malalaman mo, ay may Diyos nga. Nandun pa rin yung problema mo. Kailangan mo pa rin bumangon sa umaga para magtrabaho, pero malalaman mo, may Diyos nga.
Look at the birds in the air. Are you not worth much more than they? Verse 27, nice kong basahin ito. And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? Sino ba sa inyo sa pag-aalala ang kaya magdagdag ng isang oras sa inyong buhay? Yung ang kahit hindi nag-aalala eh. Kahit anong pagsusumikap mo, pagtatrabaho, pag-iimpok ng kayamanan sa buhay, pagkain ng health, ng mga gulay para maging healthy, pag-inom ng mga supplements, o pag ano pang mga bagay sa ibabaw ng lupa para ma-extend, dahil kala natin na-extend. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sa tingin nyo talaga, kaya mong pahabain ang buhay mo? How much more pahabain yung buhay mo sa pamamagitan ng pag-alala? You know, sa mga lola, sa mga lolo, dito, sa mga matagal at may edad na, tanungin nyo sila, naalala nyo pa ba, lolo, brother, sister, lola, naalala nyo pa ba yung mga panahon na ganito? Alam mo, sasabihin nila, sisiguradin ko sa inyo, sasabihin lagi nila, ang bilis ng panahon. Sa mga lolo, lola, tama ba yun? Ang bilis ng panahon. Isang araw, nag-aalala ka sa pagpapaaral ng anak mo, ilang panahon na lang, mag-aalala ka na dahil may nililigawan na yung apo mo. Mag-aalala ka dahil may sakit ka na, napakabilis ang panahon. Pero kahit napakabilis ang panahon, hindi mo ito kayang dagdagan. Kagaya na sabi ko kanina, kagaya ng mga mayayaman. Dahil lalo na kung tumatanda na sila at $billion ang nasa laman ng bangko at naghahanap ng solusyon, paano pahabain ang buhay. At kung di ako nagkakamali, sa panahon natin ngayon, inaaral na rin kung paano i-upload yung memory natin para pwede tayo mabuhay sa computer. Kahit na-imagine nyo ba yung pag-aalala ng tao? Bakit? Gusto nila ma-extend dahil hindi nila alam kung anong meron pagkatapos ng kamatayan. Kaya sabi ng Panginoon, kaya mo bang i-extend yung buhay mo ng isang oras? Lalo na, i-extend yung buhay mo isang oras sa pamamagitan ng pag-aalala. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Ang buhay natin, mga kapatid, na nasa kamay ng Panginoon. Do you agree? Hindi lang buhay natin, buhay ng mga anak natin, buhay ng mga apo natin, buhay ng mga magulang natin, buhay ng mga lahat ng minamahal natin. Lahat ng nilikha, lahat ng buhay nasa kamay ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Verse 28, as kung napakagandang verse ito, mga kapatid. Kung ang mga ibon ay nag-aalala sa kanilang o ang kanilang kailangan ay pagkain at inumin, ang sabi naman ng Panginoon ngayon, and why are you worried about clothing? Ba't ka nag-aalala sa damit, sa panamit, o sa katawan mo na ito? Ang pangalawang step is observe. Observe. Alam niyo, mga kapatid, ang observe dito sa ibang salin ay consider. Yes. Nasibi kasi ang aking Bible. Pero ang sabi is consider or to observe. Ang kahulugan nito is yung pag-isipan mo maigi. Yung pag-iisipan mo talaga maigi. Hindi mo lang siya titignan, kundi pag-iisipan mo maigi. At ang salita dito, mga kapatid, is one time lang binanggit o nasulat sa salita ng Diyos. Ang original word dyan is katamtano, kung di ako nagkakamali, o katamtano. It's only used one time sa scriptures. So observe, to consider. Di ba, pag sinasabing i-consider, pag-iisipan mo muna, I consider it. Hindi ka pa umoo, hindi ka pa umindi. Pag-iisipan mo. Pag-iisipan mo maigi.
Bakit ito sinasabi ng Panginoon? Ito yung pangalawang step, mga kapatid, kung gusto nyong huwag tayong mag-conclude o yung dalhin agad ang sarili natin sa pag-alala. Ang sabi ng Panginoon, look at the birds. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, consider or observe the lilies. Look at the lilies. Observe the lilies. How they grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon, in all his glory, si Solomon ay kilala natin as isang hari at pinakamayaman na hari na nasa Biblia. His glory clothed himself like one of these lilies. Like one of these. Kagaya ng mga creation na to. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya kanina, kung ang mga ibon sa kalangitan, tignan mo sila. Tignan mo yung mga ibon sa kalangitan, kung paano silang pinapakain ng Diyos. Paano ka pa? Mas mahalaga ka. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ngayon, tignan mo at pag-isipan mo maigi kung paano ang mga lilies. Tignan mo sila maigi kung paano, nagtatrabaho ba sila? Nagsusumikap ba sila? Ang sabi ni Jesus, kahit man si Solomon ay sobrang yaman. Si Solomon ay sobrang laki ng kanyang kaharian. At masasabi ko, napakarami niyang naimpok. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit si Solomon ay hindi tutugma sa damit na meron yung lilies. Itong napakaliit lamang na nasa damuhan. Pero ang sabi pa ni Jesus sa baba, if God, verse 30, if God so clothes the grass of the fields, which is alive today, and tomorrow is thrown into the furnace, masusunog din yung ganda ng damit nung lili na ito, na mas matindi pa yung damit niya at yung paglikha sa kanya kaysa sa kalwalatian na meron kay Solomon. Pero ngayon lang yan, bukas sunog na yan. Sabi ng Panginoon, will He not much more clothe you? Pero ito ngayon yung confirmation kung bakit o ano ba yung anxiety. You of little faith. Sabi ng Panginoon, pag kayo na nag-aalala, mga Hudyo ito mga Hudyo. Kung kayo ay nag-aalala, maliit ang pananampalataya nyo. Hindi ito sin. Merong anxiety na nagli-lead to sin. Pero ikaw ay nag-aalala sa kakainin mo, sa iinumin mo, sa damit mo at susuotin mo, o kung paano na yung bukas, paano na yung kinabukasan sa mga ibang araw, kung yan ay nagdadala sa iyo ng anxiety. Sabi ni Jesus, you, O little faith. Ang mga Hudyo na ito ay namumroblema sa bagay na ito. Ngayon, ang pag-illustrate o paglalarawan ng Panginoong Hesus, na kung yung mga ibon at yung mga lilis, yung mga nasa damuhan, ay binibihisan ng Diyos, pero susunugin din bukas, hindi ba lalo kayo pa na mga anak ng Diyos at mga nilikha according to the image of God? Hindi ba kayo mas mahalaga? Alam niyo ba mga kapatid na mas mahalaga kayo? Kahit man parang isipin natin, sino ba ako? Kumbaga parang si Gideon, sino ba ako? Sabi ni Gideon, ako yung nasa pinaka-list ng tribes. Hindi nga kami kilala. Sino ba yun? Sino ba yung Aliko? Sino ba yan? Sino ba yung Trazo? Yung Togonon? Sino ba yan? Sino ba yung Makanda? Di ba, minsan yan ang bulong ng kaway. Pag binubulong tayo, sino ba ako? Maliit lang naman akong tao. Wala akong naambag, wala. Pero ang sabi ng Diyos, mahalaga ka. Kasi kung yung mga ibon at yung mga damo na nasusunog at wala na bukas, mahalaga sa Diyos, lalo ka na. Lalo ka na. Pero ang promise ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Dahil pag tayo ay naglala, ang ating pag-express o paglabas
Na tayo ay masyado nag-aalala na kahit meron ng pagtugon, na kahit meron ng sagot, minsan nag-aalala pa rin tayo. Di ba? Naranasan niyo na ba yan? Na, ay, honey, daddy, nalak mo ba yung bahay? Oo, nalak. Wala, bakit hindi mo nalak? Hindi, meron namang guard dun eh. Hindi, miskin na. Hindi, private subdivision naman yun eh. Hindi, miskin na, bakit hindi mo nalak? Hindi, nasa taas ng bundok yun at may mga gwardiya sa paligid. Miskin na. Diba, minsan tayo ay masyado nag-aalala. Many times, kahit may sagot na, nag-aalala ka pa rin. Kasi, sige, meron na ngayong araw, pero paano yung bukas? Masarap naman ang pagkain yun, pero paano next week? Paano sa mga susunod na? Paano na yung mga anak ko? Pag tayo masyado nag-aalala, mga kapatid, ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya ay hindi natin nagagamit. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay merong karapatan at merong kalakasan sa Panginoong Hesus, na hindi ka magpaparelax-relax, magtatrabaho ka pa rin, pero yung driving force, yung magbibigay sa iyo ng lakas, hindi yung pag-aalala. Mahirap pag ang nagpapalakas sa atin sa umaga, kababangon ako kasi napakahirap ng buhay. Yung mga anak ko ay wala makakain pag ako ay hindi bumangon sa umaga. Pag ganyan ang ating attitude, kinabukasan, I guarantee you, ganyan ka pa rin. Wala kang kapayapaan. At ang kaaway, I can imagine, tuwan-tuwa siya. Pero sinubukan niya yung kay Job. Anong sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Can you imagine that attitude? Ikaw ay may sakit na, pero ang sabi pa rin ni Job, sa Diyos naman galing to. Maglilingkod pa rin ako. Yan ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay palagi may pag-asa. Hindi tayo mawawala ng pag-asa to the point na tayo down na hindi na natin kayang gumising sa umaga. And at the same time, hindi rin tayo magiging panic mode attack na tayo gigising nga sa umaga, magtatrabaho nga tayo, pero masyado tayo nag-aalala. Hindi yan ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos is palaging may pag-asa sa Panginoon. Why? Because kung yung mga ibon at mga damuhan ay inalagaan ng Panginoon at mahalaga sa Diyos, paano ka pa? Do not be anxious, mga kapatid. Kung ikaw ay magkasakit, maaaring mag-alala ka saglit, pero magpatuloy ka sa Panginoon at meron tayong Diyos sa langit. Ang buhay ko ay hindi naman matatapos sa ibabaw ng lupa. Masaya pa rin ako. Pero sa panahon na ito, ito ang nakita ng Panginoon na problema ng tao. Ano? At least sa panahon na yon, ang problema is yung mga bagay na kailangan. Ano yung kailangan? Pagkain, inumin, at damit. Problem is, sa panahon natin, hindi lang ang kailangan ang problema, kundi kahit yung gusto natin ay problema na rin. Diba? Gusto ko ng sports car. May bagong labas na iPhone, di ko mabili. Ang lag ng internet. Ang traffic. Ang mga problema natin ngayon is hindi lang yung mga bagay na kailangan na pagkain, inumin, at damit. Kundi nagiging problema na rin yung mga bagay na gusto. Ang anak ko nasa public school lang. Gusto niya sana maging astronaut. Ay, gusto niya sana mga bagay na to, pero hindi ko mabigay. Birthday party? Kwek-kwek lang kaya ko ibigay. Mga kapatid, we have our priorities. Yung mga priorities natin ay nalilihis. Ang anak ng Diyos ay palagi may priority. Agree ba kayo, mga kapatid? Ang anak ng Diyos ay hindi naligtas isang araw at pagising niya, okay na yon. No. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may priority. There's always a priority. Yes, may problem pa rin. Problema yung mga bagay na kailangan. Minsan, kulang sa bigas, kulang sa pambili ng ulam, mag-a-adjust muna para makapaghanda ng mga bagay sa kinabukasan.
Nandiyan pa rin yung mga bagay na kailangan mag-adjust. Pero hindi nawawala yung priority ng anak ng Diyos. At kagaya ng sabi ko kanina, ang anak lang ng Diyos yung gumagawa ng bagay na ito. To seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam niyo, napakalaga na sabihin niyo ng Panginoon, hindi lamang sinabing, seek the kingdom of God and His righteousness. Hindi sinabing, desire the kingdom of God and His righteousness. Hindi sinabing, naisin mo, mamaya, bukas, next year, next week, pag graduate mo, pag ikaw ay nakaraos sa hirap, tsaka mo na i-desire yung kalangitan. Pag ikaw ay may boyfriend or girlfriend o may asawa at may anak na, o lolo na, tsaka ka na magseryoso sa gawain. No! Ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Prioritize, mga kapatid. Sa mga bagay na gusto nating gawin at mga kailangan gawin, hindi nawawala ang paghanap, ang pagkauhaw sa salita ng Diyos. Paano natin mapapaluguran o mahanap o to desire and seek the kingdom of God and His righteousness? You know, the kingdom of God and the kingdom of heaven, I believe itong dalawang bagay na ito ay interchangeable. Pwede mong, ang kingdom of God is, it can be the kingdom of heaven. The kingdom of heaven can be the kingdom of God. Pero kung sabihin ng Panginoon to seek first the kingdom of God, nanaisin natin ang mga bagay na makalangit. Nanaisin mo ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi sinabing kingdom, kundi kingdom of God. Meron kang priority. At sabihin ng Panginoon to seek His righteousness, para sa akin, napaka-gandang bagay ito. Kasi ano ba yung righteousness ng Diyos? Jesus Christ. Jesus Christ. Kung may mga bagay tayong kailangan gawin, may mga gusto tayong bagay na gustong gawin, seek first His kingdom in Jesus Christ. His righteousness. Bago tayo mag-panic mode o pumasok sa mga bagay na dadalhin tayo sa pag-aalala, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpapalaki ng anak, sa anumang mga bagay sa ibabaw ng lupa, tanungin muna natin, Panginoon, paano ba kita mapaluluguran sa bagay na ito? Kasi sinabi ko kanina, ang bagay na gumagawa nito, anak ng Diyos lang, believer. Ang isang unbeliever ay hindi nagsisik ng kaharian ng Diyos, hindi nauuhaw. Pag gusto niyang mag-drugs, magdadrugs siya. Pag gusto niyang magtagay, tagay siya. Pag gusto niyang makipagbarkada, barkada siya. Pag gusto niyang relasyon sa kung sinong gusto niya, gawin niya. Bakit? Ano yung sabi ng Panginoon sa atras? Dahil madilim yung mata niya eh. Diba sabi ni Pablo, ang mga bagay na salita ng Diyos ay kamangmangan sa isang karnal na tao. Pero sa isang anak ng Diyos, bago mo gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin, bago mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, hinahanap mo muna yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid, maging practice natin to dahil ito ang buhay. Ito ang buhay ng isang anak ng Diyos. Palagi kang nasa programa ng Diyos. Walang masama kung gusto mong gawin yung bagay na to. Walang masama kung gusto mo mag-try minsan ng ibang pagkain naman. Pero, palagi nating naisin ang kalooban ng Diyos. Ngunit may mga panahon na minsan ang ating pagsukat o yung paghanap sa kalooban ng Diyos ay minsan nagiging extreme. Extreme, paano extreme? Sabihin natin, Panginoon, magsisiroso na ako, na ako pag binigyan mo ako ng sign. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, magpapagamit ako sa iyo sa gawain pag binigyan mo ako ng sign. Yun ang masyado tayo nagiging extreme. Tatanungin mo pa ba, kalooban ba ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Diyos?
Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay nasa gawain? Tatanungin pa, Panginoon, kalooban mo ba na pumunta ako sa Wednesday service? Pagod na ako, Lord. Pero, tatanong ko muna sa'yo. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay hindi na tinatanong. Alam mong kalooban yun ng Diyos. Amen? I pray kaya tayo nandito dahil alam natin na kalooban yun ng Diyos. Kung dadalhin natin sa mga pangaraw-araw natin bagay, hindi naman tayo ganun kaseryoso. Na, Panginoon, bago ko panoorin yung K-drama na ito, bigyan mo muna ako ng sign. Panginoon, bago ako magtapusin yung libo-libong episodes ng palabas na ito, bigyan mo muna ako ng sign. Panginoon, bago ko kainin yung mamahaling pagkain na ito, bago ko bilhin yung mamahaling kotse na ito, bigyan mo muna ako ng sign. Hindi tayo nagtatanong ng sign, mga kapatid. But when it comes to serving God, kailangan mo natin, Panginoon, pag ganito na, Panginoon, ano muna, mag-aaral muna ako pag nakatapos na, tsaka na ako magsiseryoso. Can you imagine that? Ating hinahalin tulad ang paglilingkod sa Diyos, sa may hinalin tulad na ginamit ng Panginoon. Hinahalin tulad ba yung paglilingkod sa Diyos sa mga ibon? Yung okay lang na wala, okay lang na meron. Hinahalin tulad mo sa mga damo, na okay lang. Kung maglingkod, okay lang ko, wala, meron namang iba. Pero mga kapatid, ang isang anak ng Diyos ay palaging nauuhaw sa salita ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Hindi ito mawawala sa isang anak ng Diyos. Amen? Nais kong magbasa tayo ng ilang verse. Sa aklat ng Hebrews, napakagandang paglalarawan ng isulat dito ang buhay ng mga Old Testament saints. Verse 13. Sabi, these all died in faith. They all died in faith. Ulitin ko, hindi nila nakita ang Panginoong Hesus. Ngunit ang sabi, not having received the promises, but having seen them afar off. Meron silang nakita, makalangit na bagay. Hindi nila nakikita physical. Pero sa pananampalataya, nakikita nila. They were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Next verse. For those who say such things declare plainly that they seek a city or a homeland or a country. And truly, if they had called to mind the country from which they had come out, yes, they would have had the opportunity to return. Pwede silang bumalik. Pero ang sabi sa next verse, but now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Ang mga tao na ito, mga kapatid, hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. Hindi nila nakita yung mga binabasa natin ngayon na pangako na huwag kang mag-alala. Hindi nila nababasa na huwag mong isipin yan, tingnan mo yung mga ibon. Hindi nila nabasa yun. Pero nakita nila sa spiritual, sa pamamagitan ng pananampalataya, ano yung nakita nila? Merong mas magandang kaharian dun . Hindi malinaw pero meron na. Ano sabi ng Hebrews? Pinangkapitan nila yun. Sinampalatayanan nila yun. To the point pa na namatay sila dahil dun. Mga kapatid, how much more tayo na nakatikim? How much more tayo, mga kapatid, na gumigising ka sa umaga at alam mo, namatay ang Panginoon para sa akin? Inalagaan niyo yung mga ibon. Paano? Wow! Can you imagine? Gusto kong ito ay malunok at may tumatak sa ating puso at isip na malaman mo, kapatid, hindi ka lang basta mahalaga. Hindi ka lang basta importante. Namatay yung Diyos mo para sa iyo at muli nabuhay at may pangako. At sa better country na yan na dinidesire ng mga Old Testament saints ay ating mararanasan, ating matitikman, ating silang makakasama. At napakagandang bagay na malaman mo, mga kapatid, pwede mong i-share yun sa mga Old Testament saints. At sasabihin mo sa kanila, nakilala ko yung Panginoon na sabi niya, huwag kami mag-alala. Maaaring sabihin ni Abraham, buti pa kayo. Kami hindi ganon. Pero sumampalataya pa rin sila. How much more us, mga kapatid?
To know na meron kang Savior. Hindi siya malabo sa'yo. Hindi siya malayo sa'yo. Siya ay nasa'yo. What a comforting message natin, Panginoong Kristo Jesus. Kapag malaman mo yan araw-araw, hindi ka talaga mag-aalala. Yes, magtatrabaho ka pa rin, magsusumikap ka pa din, pero hindi ka magtatrabaho dahil sa pag-aalala. Magtatrabaho ka dahil alam mo, merong better na lugar para sa iyo. Kailangan mo magpatuloy, kailangan mo maglingkod to seek first the kingdom and His righteousness. And all these things, ano yung these things na yun? Para sa akin, small na bagay lang yun eh. Kasi sa unang pagkakaunawa natin, kahit ako noon, all these things, lahat ng bagay talaga. Pero yung these things na pinangungusapan ng Panginoon dito, is yung sinisik din ng mga Gentiles. Ang sabi niya balik tayo sa ating teksto. Ang sabi niya sa Matthew 6, verse 32, for the Gentiles eagerly seek all these things. Ano yung these things na yun? Yung mga binasa natin kanina, food, drink, clothing. Yung mga Gentiles, ang mga Hudyo ang kausap ni Jesus dito, ang sabi niya sa mga Hudyo, yung mga hintil, yan yung hinahanap. Yan yung na-stress sila dahil sa bagay na yan. At alam niyo, sa panahon na yun, ang mga Hudyo, ang mga hintil ay marurumi. So sabihin niyo ni Jesus at marinig nila, I can imagine, ay, sila rin ganun yung problema. Pero sabi ni Jesus, yung mga Gentiles, they seek these things, food, water, clothing. They seek these things. Pero ang sabi ni Jesus, the greater message, we are to seek first His kingdom, His righteousness, and all these things will be added to you. Kung ating matanggap ito, mga kapatid, ang sarap magpatuloy sa pangaraw-araw. Kasi malalaman mo na ang buhay ay hindi nagtatapos sa laman. Para sa akin, ang main point ng Panginoon dito is yung nasa 19. Mag-ipon ka sa kalangitan. Dahil ang pangako ng Panginoon, yung mga inaalala natin dahil sa laman, yung pagkagutom, pagkauhaw, at damit para sa katawan na ito, kasama yan sa promise. Pero pag sinisik natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita, ang mga makalangit na bagay, ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya, ang pagsunod sa kalooban niya, yun ang pag-iimpok sa langit. Yun ang pag-iimpok sa kalangitan. At ang pag-iimpok, mga kapatid, yun ang napaka-exciting. Dahil every time na tayo ay naglilingkod sa Diyos, nag-iipon ka. Pag ang bagay na yan ay naging malinaw sa atin, hihintayin mo pa ba na ikaw ay graduate muna? Hihintayin mo pa ba na ikaw ay magkatrabaho muna? Magkapamilya muna? O ano pang mga bagay sa ibabaw ng lupa? Bago ka magseryoso sa pananampalataya? Bago mo hanapin yung mga salita ng Diyos na inihanda niya, bungad pa bago pa magsimula ang lahat ng bagay, naririyan na mga pangako, nakalatag na, nakalista na. Pero ito lang yung bagay na kailangan mo unang gawin. Seek God first. Hindi lamang seek God, pero unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Yun ang mga kapatid, nakaka-bless pag makita natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo na pag alam natin yung testimony natin nila, at maririnig nyo sa kanila kung paano sila nagtagumpay sa pananampalataya. Alam nyo, yung mga bagay na yan ay hanggang langit, dala-dala nyo, yung mga testimonies na yan. Ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, kagaya na sabi, hindi ko na nais buksan, diba sabi ng Panginoon, heaven and earth, it will pass away. Kayamanan, trabaho,
career, passion, desire, opportunities, lahat ng bagay ililipas. Pero yung salita ng Diyos, hindi. Alam niyo mga kapatid, yun ang bagay na napakalaking blessing sa ating mga anak ng Diyos. Dahil pagdating ng langit, dala-dala mo. Dala-dala mo. Dala-dala mo yung mga testimonies na gawa ng Diyos sa iyo. Kaya mong ipagmalaki sa mga kapwa mananampalataya na napakahirap talaga ng buhay sa ibabaw ng lupa, pero nagtagumpay pa rin kami. Amen? Kami ay napagpatuloy. Ang sabi pa ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Bakit? Anong ginawa ng mga servant na yun? Pinagkalooban sila at ginamit nila para sa kapurihan ng Panginoon. Pero ano yung ginawa nung nag-iisa lang? Anong ginawa nung nag-iisa? Sabi niya, isa lang naman to. Sino ba ako? Ay, isa lang naman to eh. Babalik ko na lang sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, tamad at walang kwentang alipin. Tamad. Yun yung salungat ng, well done, good and faithful servant. Either yun ang maririnig mo, o isa, tamad at walang kwentang alipin. Walang gusto makarinig nun. Right? Gusto ba natin marinig mga kapatid, well done, good and faithful servant. Then kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos, whatever the value or the amount or the quantity, ipagamit mo sa Diyos. Seek Him first, mga kapatid. Huwag na natin hintayin na ng mga bagay na matapos sa ibabaw ng lupa bago tayo maglingkod sa Diyos. Far be it sa bibig ng anak ng Diyos na nagsasabing, praise God, praise the Lord. O kapatid, pwede ka bang magpagamit sa ministry? Ay, mamaya na. Pero praise the Lord, no! We seek God first, mga kapatid. And all these things, yung mga inaabala natin sa ibabaw ng lupa, will be added unto you. It's a bonus. Bonus lang yan eh. There's a greater promise. Heavenly and spiritual treasures, mga kapatid. And above all things, Jesus Christ. Na marinig mo at maririnig nating lahat. Anak, naghirap ka, nagdusa ka, anumang mga sakit, ang dumapo sa iyong katawan. Pero ngayon naririto ka na, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Tayo tumayo mga kapatid. Nais kong palapakan natin ating Panginoon. He is our Father, our Master, our Maker. Nais kong basahin ang aklat ng James, chapter 4, verse 15. Napakagandang sabi ni Santiago. Instead, you ought to say, if the Lord wills, kasi ang text, ang sabi dito ni James, marami sa inyo nagsasabi, punta tayo dito, magnegosyo tayo dito, pero mamamatay din kayo, di nyo alam. Life is like a vapor. Pero ang sabi ni Santiago, instead, ito ang sabihin niyo, if the Lord wills, we shall live and do this or that. If the Lord wills. Kung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pero pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, gawin mo. Right? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi na natin kailangan hintayin, Panginoon, pag-graduate ko na lang. No. Right now, you can seek Him first. You can serve Him first. You can give your life to our Lord Jesus Christ. Praise God. As kumawit tayo mga kapatid sa napakagandang awit. Sabi ng awit, God will make this trial a blessing. God will make this trial. Kung ikaw ay mayroong pagsubok ngayon sa oras na ito, mga kapatid, proclaim it and declare it. Gagawin ito ng Diyos sa pagsubok, mula sa pagsubok. At gagawin niyang pagpapala sa aking buhay. Let's sing this. Hallelujah. Yes, Lord. I've just come into a valley
while I got never been before. I keep searching for a way out. Seems like padlocks are on the door. Oh, there must be another sunrise, another sunset that I see. God will make this trial a blessing. That's the love He has for me. Let's sing the chorus. God will make this trial a blessing. Hallelujah! Though it send me to my knees, though my tears flow like a river, in Him there's sweet relief. There's no need to get discouraged. There's no need to talk defeat. Hallelujah! God will make this trial a blessing, and the whole wide world will see. The second verse. I was not the first one to come into this place. You see, every son of God, this test he must face. It is here that God will mold you and make you what you ought to be. God will make this trial a blessing. Just be patient, you will see. Hallelujah! Oh, God will make this trial a blessing. Though it sends me to my knees. Hallelujah! Though my tears flow like a river, yet in Him there's sweet relief. There's no need to get discouraged. There's no need to talk defeat. God will make this trial a blessing, and the whole wide world will sing. Let's sing the third verse. Can we sing it without the instruments? I'm standing on a mountain, looking back, I can see when I was in that lowest valley. Oh, it's good, hallelujah, was leading me. Oh, it's good to see the sunrise and to taste sweet victory God has made. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Oh, hallelujah! God will make this trial a blessing, though it sends me to my knees, though my tears flow like a river. Yet in Him there's sweet relief. There's no need to get discouraged. There's no need to talk defeat. God has made, hallelujah, minsan pa, so the whole wide world will see. Oh, God will make this trial a blessing, though it sends me to my knees. Hallelujah! Though my tears flow like a river, yet in Him there's sweet relief. There's no need. Hallelujah! Do not be anxious, bride. Do not be discouraged, for God, He will make this trial a blessing. Hallelujah! And the whole wide world will see. There's no need. Oh, there's no need to get discouraged. There's no need to talk defeat. God will make it. Hallelujah, hallelujah. And the whole wide world will see. Hallelujah, hallelujah. Let's praise Him, Panginoon. Hallelujah. Sa anumang pagsubok na malaki man o maliit sa aming mata, sa iyong mata lahat ng bagay na ito ay napakahalaga. Hallelujah. Mag-isipon man yan o ubo na para sa atin ay napakaliit, sa mata ng Diyos ay malaki pa rin. May halaga ka pa rin. Huwag natin isipin na kailangan yung mga sakit lamang na mabigat ang kayang gawing miracle ng Diyos. Huwag natin isipin na yung mga bagay na parang imposible lamang ang mahalaga sa Diyos. Kapatid, ubo man yan, o sipon, o sakit, o lagnat,
Lahat yan sa mata ng Diyos ay madali. Pero yan ay nagbibigay ng glory sa ating Diyos. Nagbibigay ng kapurihan sa Kanyang pangalan. Anumang pagsubok, every trial, He will turn into blessing. Anumang pagsubok natin mga kapatid, sa akin, lagi ko itong tinatatak sa akin sarili. Anumang pagsubok, palagi yung testimony in the making. Palagi yung testimony na para bagang tinapay na minamolde at pinoform at balang araw ay magiging tinapay. Ite-testimony mo yan balang araw. Ano mang pagsubok sa ibabaw ng lupa dahil sa pag-aalala natin, kapatid, kumapit ka sa pangako ng Diyos, all these things will be added, but seek first. Kahit ikaw ay may sakit, malaki man, umagaan, maliit, mabigat. Kung ikaw ay merong pinagdadaanan, ikaw ay may kailangan sa Panginoong Jesus, seek first the kingdom of God. Do not desire His blessings, but desire the glory of God. Hanapin mo at pagkauhawan mo ang katuwiran ng ating Diyos. Pagkauhawan mo ang Kanyang mga salita. Panginoon, nasamba sa iyong mga salita ang magko-comfort sa akin, ang mag-i-inspire sa akin. Sa pagsubok na ito, Panginoon, nasamba sa iyong salita ang magtutuwid sa akin sa mga kasalanan na aking ginagawa. Panginoon, disiplinahin mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Seek first His kingdom and His righteousness, church. Let us pray, Lord, our Father and our Master, hallowed be Thy name. Jesus Christ, the greatest name of all names. Panginoon, naririto kami, Lord. We are desiring to seek You first. Bago pa man kami humingi ng mga bagay na kailangan o kahit mga bagay na gusto namin, naway naisin namin ang iyong mga salita. Oh Lord, provide, deliver. Bring us, Lord, sa iyong mga salita. Turuan mo kami na palaging tumawag sa iyong presensya. Turuan mo kami na palaging tumawag sa iyong mga salita. That's the answer to anxiety, to seek first His kingdom. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Mismong mga salita mo na binitawan mo lumabas sa iyong mga labi, papasok sa tenga at mga puso ng mga Hudyo ay umabot at dumadating kahit sa amin, panahon sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, na sabihin mo, huwag kang mag-alala. How comforting namin, Diyos, ay sabihin yan. Kaya kami ay hindi mag-alala, Panginoon. Kami ay merong kapayapaan, kagalakan, kalakasan, dahil merong kaming salita sa iyo na kami ay huwag mag-alala. O Lord, how sweet are your words. Maraming salamat, Panginoon. At baunin namin, ipamuhay ang salitang ito hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa kalawalatian. We give you all the glory and thanks in your precious and mighty name, Jesus Christ. Amen. Can we shout, praise the Lord? Can we shout, hallelujah, hallelujah. To God be the glory, ating palakpakan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Aking binabalik sa ating MC. God bless you, brother.